sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Monsenyor Manny Ballesteros, alas 4:07. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Pecho Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes at 3 ng buwan ng Pebrero. Presyo ng petroleum products may dagdag bawas. Gasolina may pagtaas, rollback sa diesel at kerosene meron din. National Food Security Emergency kasadong ideklara bukas, suportado naman ng Senado. 3 impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio uusad na. Isusumiti sa tanggapan ng House Speaker. 4,000 iba't ibang kalibre ng baril kinumpiska ng PNP Calabarzon para sa darating na eleksyon. Dating Finance Undersecretary Emmanuel Bunoan inireklamo na umunay pang-aabuso sa kanyang misis. Ha? Paano nangyari yun? Bukidnon Mayor arestado sa kasong sexual assault at statutory rape. Pulis vlogger Dinis Armahan inaresto matapos kasuhan ng rape. Wow. 3 industrial corporation kinasuhan ng tax evasion ng Department of Justice. Samantala, administrative annulment gusto ipalit sa isinusulong na divorce bill. Multinational Village tensyonado ngayon. Mga residente at mga madre nagrally. Ha? Mga madre? Kasama na. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, may good news at bad news. Arangkada na bukas ang dagdag bawas sa petroleum products. Ayon sa report, batay sa magkakawalay na abisyo ng mga oil companies, 70 centavos ang itataas sa kada litro ng gasolina. Habang may rollback naman ng 1 peso and 50 centavos kada litro ng diesel. Bumabawi sila. At 90 centavos naman ang rollback sa kerosene. Epektibo ang oil adjustment, oil price adjustment ng Shell, Sea Oil at Petrogas bukas ng alas 6 ng umaga. Ang mga pagbabago sa presyo ng petroleum products ay nakadepende raw sa paggalaw ng world market. Samantala, nagpahayag ng suporta si Senate President Francis Cheese Escudero sa nakatakdang deklarasyon bukas ng National Food Security Emergency ng Department of Agriculture. Ayon kay Senate President Escudero, dapat gawin ang lahat para mapababa ang presyo ng bigas dahil isa ito sa pangunahing dahilan sa pagtaas ng inflation. Tiwala rin si Escudero na kung sakaling mapatunayang tama ang pangamba ng Federation of Free Farmers
sa idedeklarang National Food Security Emergency ay tiyak-an niyang agad kikilos si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Una nang nanawagan sa DA ang nasabing federasyon na masusing pag-aralan ang pagdedeklara ng National Food Security Emergency sa takot na makaapekto ito sa kita ng mga magsasaka. Alinsunod sa planong deklarasyon, maglalabas ang NFA ng stocks nito ng bigas na 300,000 metric tons o 6 na milyong sako ng bigas na ibebenta sa mga LGU at Kadiwa stores sa halagang mas mababa sa presyo ng bigas sa mga palengke. Samantala, dapat nang repasuhin ang investment na pinasok ng Maharlika Investment Fund sa National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, dahil posible magkaroon ng conflict of interest sa hinaharap. Ayon naman kay Senior Deputy Minority Leader Paul Dasa, malalagay daw sa alanganin na posisyon ang Energy Regulatory Commission at ng Department of Energy. Sabi ni Dasa, ang NGCP ay nire-regulate ng ERC. Kaya kinu-question niya kung paano magiging patas ito ngayong may financial interest na ang gobyerno sa MIF. Paliwanag pa ni Dasa, maaring magkaroon din ng regulatory capture kung saan pwedeng katigan ng ERC ang financial interest ng NGCP sa pribadong kumpanya kaysa pagkakaroon ng mas abot kayang singila sa kuryente. Dahil dito ay kinasyon muli ni Dasa kung ang ERC ba ay puwapanig sa kikitain ng gobyerno o kaya sa mga consumer na hirap nang magbayad sa napakataas na singil sa kuryente. Sa iba pang balita, isusulong ni dating Senador Vicente C. Soto Tito III ang naudlot niyang plano noon na mabigyan ng 14th month pay ang mga manggagawa. Sa Bakit Ikaw series ng DZRH para sa midterm election, sinabi ni Soto na kung sakali mang makabalik siya sa pwesto, ay isa sa prioridad niya ang pamamahagi ng 14th month pay. Ayon kay Soto, ang 13th month pay ay ibibigay sa mga manggagawa tuwing buwan ng Hunyo dahil kasagsagan ito ng pangangailangan sa pangmatrikula, habang ang 14th month pay naman ay ibibigay tuwing Disyembre. Anya, malaking tulong ito para sa mga manggagawang Pilipino. Narito ang bahagi ng panayam kay Soto. So dito rin sa 14-month pay, ganun din. Kaya lang, mas importante kasi sa tingin ko to, dahil yung 13-month pay, dapat ibigay natin ng June, kung saan karamihan ng mga kababayan natin kailangan pang enroll. Ay, oo, totoo po diba? yan. Yun ang mga pinaggagamitan yan, pinangungutang eh. Oh, ito, imbis na pinangungutang, bigay natin to. At pagkatapos, yung December natin ibigay yung 14-month pay. Samantala, gusto rin isulong ng dating Senate President ang tinatawag niyang administrative annulment sa halip na divorce. Sa panayam ng Bakit Ikaw, the DZRH job interview, ipinaliwanag ni Tito Sen na mas mabilis ang proseso at maliit lamang ang gastusin kung ito ay isasagawa sa administrative annulment. Sa ilalim nito, hindi na kailangan ang korte at maaring sa Department of Social Welfare and Development, DSWD na lamang idadaan ang annulment o paghihiwalay. Sa tingin ni Tito Sen, hindi rin sasama ang panlasa ng simbahan dahil legal sa Pilipinas ang annulment kasi sulong ang divorce. Nantong muli si dating Senate President Tito Soto III. Ito ngayon ang proposal ko, administrative annulment. Wala ng korte. Pwedeng DSWD din ang proposal. Dito sa administrative annulment, mas magiging mura, mas magiging mabilis kaysa doon sa divorce bill. At ito, hindi masama sa panlasa ng mga simbahan. Bakit po? Annulment eh. Meron naman talaga tayo nun eh. Administrative annulment. Ang gawin natin, dagdag lang natin yung mga dahilan. Psychological incapacity, infidelity, at saka violence. Yan, pwede na. Samantala, nasa 319 appointees ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naghihintay na makumpirma ng Commission on Appointments
bago abutan ng session break ng Kongreso para bigyang daan ang kampanya. Si Director General Joel Joseph Marciano Jr. ng Philippine Space Agency o PSA ang nangunguna sa listahan para makumpirma ng Commission on Appointments. Itinalaga ni Pangulong Marcos si Marciano noong January 10 na may cabinet rank. Ang Philippine Space Agency ay binuo sa pamamagitan ng batas para magplano, mag-develop at i-promote ang National Space Program. Ayon kay Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel, CA Assistant Minority Leader, base sa batas na lumikha ng PSA, kailangan dumaan sa Commission on Appointments confirmation ang maitatalagang tagapamuno nito. Bukod dito, 289 senior military officers, kabilang na ang 36 generals, ang naghihintay na ma-promote sa pangunguna ni Major General Antonio Nafarrete, bagong commander ng Western Mindanao Command. Samantala, sabi ni Pimentel, 10 ambassadors ang naghihintay din na makumpirma ang kanilang nominasyon. Samantala, ngayon pa lamang ay todo ang paghahanda ng Pilipinas para naman sa ASEAN Summit sa susunod na taon. Ito ay sa pangunan ng National Organizing Committee sa ilalim ng tanggapan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ng Department of Foreign Affairs, Secretary Enrique Manalo, na araw-araw ang ginagawang pagpupulong para teking maayos ang pag-host ng Pilipinas sa idaraos na ASEAN Summit. Ayon pa kay Manalo, sinimulan nila ang preparasyon noong pang nakalipas na taon. Kabilang na ang pagsasaayos ng logistics at pagsasaayos ng mga pulong na magaganap. Kabilang sa pangunahing isyong tatalakayin sa ASEAN Summit, ang sitwasyon ngayon sa bansang Myanmar, ang Code of Conduct sa South China Sea, at ang pagiging miyembro ng East Timor o Timor-Leste sa ASEAN. Samantala, nakatakdang dalhin sa Office of the Speaker ang 3 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, nabigyan naman sila ng sapat na oras kaya kailangan na itong matransmit. Na mag-a-adjourn ang sesyon sa House sa Biyernes, February 7 at magre-resume sa June 2, Lunes pagkatapos ng halalan. Babalikan natin ang ilang pang detalye na ating mga balita. Dating Finance Undersecretary Emmanuel Bunoan, inireklamo dahil sa pang-aabuso sa kanyang asawa. Bukidnon na mayor, inaresto naman dahil sa kasong sexual assault at statutory rape. Samantala, isang pulis vlogger, Dinis Armahan, inaresto pa matapos kasuhan ng rape. At 3 industrial corporation, kinasuhan naman ng tax evasion. Ang detalye ng mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang break time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Hermana Rosie Sarangaya, alas 4:20. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Break Time. Oras, Miss Thea. Ganap ng alas 4:26. At sa detalye pa rin ating mga balita, lubos na ikinalungkot ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang nangyaring helicopter crash sa Nueva Ecija na ikinamatay ng lady pilot si Julia Flory Monson po. Ayon sa senador, wala siya ibang nabanggit na mensahe kundi pakikiramay sa magulang ng lady pilot ng kanyang puntahan sa kanyang burol. Si Senator De La Rosa ang huling pasahero ni Julia po matapos sunduin sa Imus Cavite at inihatid sa Baguio City. Si Po ay anak na aviation king na si Archibald Po. Ganyan na pakiramay ni Senator Bato de la Rosa. It really breaks my heart kasi imagine ko kagabi nandun ako sa wake. Yakap-yakap ko yung father at saka mother nung
piloto, 25 years old, very young. Imagine ko rin kung how would I feel kapag yung anak ko rin na piloto, na babae rin, ay ganun mangyari sa anak ko. Hindi ko ma-imagine. Sa iba pang balita, ipinresenta ng Calabarzon PNP sa media ang nasa 4,000 iba't ibang klase ng baril na isinuko sa kanilang stasyon kaugnay sa darating na eleksyon sa Mayo. Ayon sa report ni RH30 Eric Dastas, ito ay bahagi ng operasyon ng Calabarzon PNP kung saan ay kanilang kinakausap ang mga aspirante sa halalan na voluntaryong isuko ang kanilang firearms, may lisensya man o wala. Saad ng kapulisan, hakbang ito ng pambansang pulisya para sa mapayapang pagdaraos ng eleksyon sa kanilang rehiyon. Kabilang din sa mga libu-libong baril na iniharap sa media ay nakuha mula sa iba pang law enforcement operation. Samantala, tiniyak ng kapulisan na ibabalik ang mga isinukong firearms sa mga nagmamay-ari nito pagkatapos ng halalan. Samantala, naitaboy ba? Naitaboy ng Philippine Coast Guard sa mas malayong distansya mula sa dalampasigan ng Zambales ang tinaguri ang monster ship ng China Coast Guard. Ba? Galing natin, ha? Ayon kay Coast Guard spokesperson for the West of Philippine Sea, Commodore J. Tariela, nagawang maitaboy na mabarko ng Pilipinas ang barko ng China Coast Guard sa distansyang 117 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales. Unang namataan ang monster ship ng China Coast Guard noong January 4 sa layong 54 nautical miles mula sa Zambales. Balapit na, ha? Ayon kay Toriela, unti-unting naitaboy na ang ng BRP Teresa Magbanwa ang dambuhalang barko ng China palayo at igit ng Pilipinas na illegal ang ginagawa nitong paglalayag sa West Philippine Sea malapit sa Baho de Masinloc. Samantala, namataan din ang isa pang barko naman ng China Coast Guard na ito ay lumalapit naman sa dalampasigan ng Pangasinan. Sa iba pa ang balita, tiniyak ng pambansang pulisya na magbibigay ng police honors para kay Police Colonel Perhentimo Malabed. Ito'y matapos masawi habang nasa working visit sa Amerika nang magsalpukan ng isang passenger plane at Black Hawk helicopter sa Washington DC noong nakaraang linggo. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Gene Fajardo, nagtungo na sa Estados Unidos ang misis at kapatid ni Malabed para tukuyin ang mga labi ng biktima. Gayun din inaasikaso na nila ang mga kaukulang dokumento sa police attaché upang maiuwi ito sa bansa. Una nang sinabi ni PNP Public Information Chief Police Colonel Randolph Tuanyo na nag-inspeksyon ng mga bibilhing vest si Malabed nang mangyari ang trahedya. Standby sa ating mga reports. Standby Let Narciso mula sa Malacanang. Standby Raymond at Paz mula sa Senado. Standby Manang Milky Rigunan. Kinasuhan ang dating Finance Undersecretary Emmanuel Bonoan dahil umano sa pang-abuso sa kanyang sariling misis. At ang nagreklamo pa ay ang kanilang sariling anak. Sa isang media forum sa UP Diliman na inorganisa ng grupong Gabriela, sinabi ni Martina Bonoan na ang mga biktima ng karahasan sa tahanan ay hindi dapat hindi na mag-isang lumalaban. Saksiyan niya sa pang-abusong pisikal ng kanyang ama sa kanyang ina. Ito man ay verbal, emotional, psychological at financial abuse. Dahil dito ay naglunsad ng Zero Bouncy Alliance, ang iba't ibang women's group para himukin ang malalaking korporasyon at institusyon sa bansa na tumulong na wakasan ang nangyaring karahasan. Ang nakalagay sa alliance na si DSWD Secretary Judith Aguiwalo at sinabing madalas daw na nagbubulag-bulagan ang mga kumpanya
at pinapayagang manatili sa mga posisyon at kapangyarihan ang mga sangkot sa pang-aabuso. Samantala, isinampa ang patong-patong na kaso na may kinalaman sa Internal Revenue Code sa 3 malalaking korporasyon dahil sa kabiguan na magbayad ng buwis. Ito'y matapos mapatunayan ng Department of Justice na nagmatigas ang mga kumpanya na bayaran ng buwis sa kabila ng malaking kinikita nito. Kabilang sa mga kinasuhan ay ang Total Metal Corporation na may 14 na bilang ng kaso, Equator Energy Corporation na may 4 ring bilang ng kaso at Limhuaco Metal Industrial Incorporated na may 2 bilang ng kaso. Umaasa naman si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na agad maglalabas ng warrant of arrest ang Court of Tax Appeals sa mga taong nagmamay-ari ng nasabing mga korporasyon. Hatawin natin ang mga reports mula sa Malacanang. Ang palasyo tiniyak na magiging transparent sa ang paggugol o paggastos sa inaprobahang 2025 national budget. Alamin natin ang detalye mula kay Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Kahit ni Sea, iginiit ng Malacanang na mas mahigpit ang mga kondisyon sa pagpapalabas ng pondo ngayong taon. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ito ay para matiyak na ang paggugol ng pondo ay naaayon sa mga prioridad ng pamahalaan at para maprotektahan ito mula sa partisan interest. Sabi ni Bersamin, magiging transparent ang pagpapalabas ng mga pondo, alinsunod sa mga umiiral na batas at sa mga tuntunin ng maayos na pamamahala. Kinikilalaan niya ng pamahalaan na ang pagpupondo sa budget ay pinapasa ng taong bayan, kaya naman nararapat lang na makita ang mga sakripisyong ito sa implementasyon. Muli namang ipinaalala ni Bersamin na direktang vinito ni Pangulong Marcos ang pinakamalaking halaga ng appropriation sa kasaysayan, bagay na wala pang presidente ang gumawa. Pagkatapos anya ng masusing review, iniutos nito ang paglilipat ng bilyones na pondo sa mga proyekto at programang pakikinabangan ng mga tao. Ginawa ng palasyo ang pahayag matapos manawagan ang mga kaparian sa mga mananampalataya na ayawan ang tinawag nilang Ayuda-Driven 2025 National Budget na anilay nagtataguyod ng corruption at patronage politics. Ito si Letnard Siso para sa DZRH. Una sa Pilipino. Ano pa ang nangyari sa mga meeting ng Pangulong Marcos sa Malacanang ngayon, Miss Let? Nag-aabang pa kami ng detalye, Lakay. Wala pang update dun sa kanyang private meetings ngayong Lunes. Okay. Maraming salamat, Miss Let, mula sa Malacanang. Sa inyo, Lakay. Samantala, mga benepisyaryo ng AKAP dapat ilathala ng DSWD bago ang payout. Ayon kay Senator Amy Marcos. Idetalye mga balita, RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Mr. Mayor, walang masama kung ilathala ng Department of Social, Welfare and Development o DSWD ang mga benepisyaryo ng ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP bago ang payout. Ito ang rekomendasyon ni Senador Amy Marcos sa linsunod sa mungkahi ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio hinggil sa kontrobersyal na AKAP. Ayon kay Senador Amy, marami ang interesado sa komunidad upang makita kung sino-sino ang benepisyaryo ng ayuda mula sa DSWD. Sa panig ni Carpio, walang confidential kung mai-publish ang pangalan ng mga benepisyaryo ng AKAP at kung magkano ang kanilang tinanggap at kung sino ang nagrekomenda sa kanila. Kinwestiyon ni Senador Amy ang DSWD kung ano ang batayan ng kanilang pagpili ng mga benepisyaryo ng AKAP dahil hindi malinaw kung sino tumatanggap ng minimum na pasahod at mas mababa na kwalipikadong tumanggap ng AKAP. Narito ang bahagi ng pagdinig ng Senate Committee on Social Justice ni Senador Amy Marcos. So, there's nothing wrong with publishing the amount that was received, no? The recommendation is that the publication of the name should occur after the fact, after the distribution. In my case, I would urge them to publish it ahead of time. Yes. Because I think everyone in the community would be very happy to share with those truly in need. Yes, Madam Chair. I think if the DSW can publish it ahead of the distribution so that people can object if there's really a problem. Because if you already distribute it, tapos now, then what can that guy do? No? Wala na, nakuha niya na. So if the DSW can publish it online before the actual distribution. Thank you, Madam.
Bahagi ng hearing kanina at pagsangayon ni Senador Jaime Marcos sa mungkahi ni Justice Antonio Carpio hinggil sa kontrobersyal na usapin ng AKAP. Samantala, Mayor at Mistea ngayon ay hapon sunod-sunod ang mga third reading ng iba't ibang mga panukalang batas na inihahabol ng Senado dahil ilang araw na lang o actually 2 araw na lang yung natitira na nilang sesyon bago sila tuluyang magbakasyon grande para sa kampanya sa 2025 national at local election. Ayon kay Attorney Rene Bantuc, ang Secretary to the Senate, mga 39 bills yung ihahabol nilang aprubahan ngayon para sa third and final reading. Ito si RH28 Raymond Dadpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaz mula sa Senado. At ngayon dumako naman tayo sa Kamara. Abay, yung impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Uusad na raw. Nakarating na nga ba sa tanggapan ng House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Pero isa lamang yan sa report naman ng Milky, pero mas matatag daw na ugnayan ng bansa o mga bansa sa mga hamon sa Indo-Pacific. Isinusulong naman sa Kamara sa Parliamentary Intelligence Security Forum. Ito ba'y may kinalaman sa mga harassment dyan sa pambubuli sa West Philippine Sea at ang paglaganap ng mga spies. Aris number 12, Milky Rigunan, please come in. Milky. Lakayateya, dapat patatagin ang ugnayan ng mga bansa para mapalakas ang ekonomiya at seguridad sa Indo-Pacific region. Panawagan ito ni House Speaker Martin Romualdez sa idinaraos na Parliamentary Intelligence Security Forum na idinaraos dito sa Kamara. Binigyang din ni Romualdez ang tumitinding geopolitical tension, kainaan ng ekonomiya at mga hamon na dulot ng pagbabago sa rehiyon ay nangailangan ng sama-samang pagtugon mula sa international communities. Sa kanyang talumpati, pinagtibay ni Romualdez ang pangako ng Pilipinas na pagsunod sa international law sa pagtatanggol ng karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nagbabala ang House Speaker laban sa grain zone tactics, pamumwersa at militarization sa artificial islands na nagdudulot ng banta sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Samantala, pinuna ang agresibong pananakop ng China na sanhi ngayon ng military aggression, economic coercion at covert political interference ay mistulang banta sa buong mundo. Ito ang punanin na dating U.S. Congressman Robert Pinteger, U.S. Senator Bill Cassidy at dating Deputy National Security Advisor Matt Pottinger. Hinimok ni Pottinger ang mga demokratikong bansa na palakasin ang pagpigil sa military sa Indo-Pacific, harangin ang access ng China sa Western technology at capital, ipagbawal ang mga plataforma na kontrolado ng Chinese Communist Party gaya daw ng TikTok at WeChat at patatagin ang alyansang pang-ekonomiya at ang politika laban naman sa panggigipit ng Beijing. Ako si Milky Rigunan para sa Ano mga bansa ang kaluhok dito sa Parliamentary Intelligence Security Forum? Karamihan dito, Lakay, ay mula sa Amerika at yung mga kaalyado nating bansa dito sa Asia. At nakafocus yung kanilang pag-uusap dito sa aggression o kaya ay yung mga panggugulo nga ng China. At ito, naniniwala rin naman ang Kamara na mapapalakas yung ating panawagan laban sa patuloy na kumbaga ay panggugulo, pangharas ng China sa West Philippine Sea. Dalawang araw ito, Alakay at Teya, nagsimula ngayong hapon hanggang bukas, kaya mahigpit ang seguridad dito sa Kamara. So ano ang napagkasunduan para labanan ang ganitong pambubuli ng China sa Asia-Pacific, Indo-Pacific region na Manamilki? Ang panawagan ng mga nabanggit na tatlong opisyal, Lakay at Teya, puro mga taga-Amerika ito, ay palakasin nga ang ugnayan sa mga Indo-Pacific region, yung mga malalapit na bansa sa atin. At the same time, patuloy din ang panawagan kasi maingat din sila sa paghatid ng mga mensahe, lalo na ayaw din nila na magkaroon ng matinding tensyon, lalo sa issue naman ng West Philippines.
Okay. Yung impeachment, yung tatlong impeachment. Naabangan mo pa rin, Lakay? Wala pa. Tuloy ba yan? May mangyayari pa dyan? Naisabit na ba sa office ni Speaker Romualdez? Ang sabi naman ni House Secretary General Reginald Velasco kaninang umaga ay pwede pa rin daw kahit meron na lamang 2 days, Lakay, at ang sesyon ng Kamara. Ngayon hanggang bukas. Pero ang sabi niya ay baka maisulong pa rin daw ang 4th impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang angal kasi dito ng Makabayan Black naman, Lakay at kaya ay bakit daw ang tagal ipasa ng Office of the House Secretary General sa tanggapan naman ng Speaker para ito'y ma-refer sa certain committee o kaya naman ay mapag-usapan sa plenaryo. Kung ma-file ito, Manang Milky, may mangyayari pa ba? Ilang days na lang ang sesyon? Gagawin dito na kay Teya ay pagbobotohan na lamang. Kung mamadaliin, hindi na i-refer sa House Committee on Justice. Kailangan na lamang ay 106 na signatures, kung hindi ako nagkakamali, bago ito ma-file naman sa Senado. Ayun na. So, sabi nga, wala na oras. Ano ang purpose nito para lagay lang sa record na na-file na ang impeachment laban sa Vice President? Pwede na kay Teya, pwede daw kasi, ang sabi nga ng ilang mga mamabatas, pwede naman daw itong balikan yung impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo pagbubukas naman ng 20th Congress sa buwan ng Hulyo. Okay, maraming salamat, Manang Milky. Ganang hapon na kay Teya, ako si Milky Riguna nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, dating Manila Mayor Isko Moreno at Ben Tulfo nagkasundo na tutukan ang mga programa para sa senior citizen. Idetali mo ang balita, RH29, not a senior but a Boy Gonzales. Boy! Kaya Lakay Deo, naniniwala si dating Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso na malaki ang may tulong ng veteranong broadcaster na si Ben Tulfo sa mga isusulong na programa para sa mga senior citizen sa bansa. Ngayong Lunes ng hapon, bumisita si Tulfo sa dating Chief Executive ng Maynila kung saan nagpayag ito ng suporta sa mga naging programa noon ni Moreno. Pinuri din ni Tulfo si Yorke sa mga hakbang nito na naging epektibo, lalo na sa mga pagikayat ng mga negosyante na mamumuhunan sa lungsod. Kaugnay niyan, sinabi naman ni Moreno na isa, si Tulfo na dadalhin at susuportahan ng kanilang partidong Aksyon Demokratiko sa senatorial slate. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balikan natin lang pang detalye na ating mga balita. Standby Edniel Parrosa. Standby Josa Cruzat sa ating balitang showbiz. Naku, Miss Teya, ha? Winlo ka. Abay yung hinahaanga mong Taiwanese to, Lakay. Taiwanese ba ito? Hindi ba Korean yan? Hindi. Ito ba yung si Daming Zoo? Yes. Ayan. Sila yung original na Meteor Garden, Lakay. Nakilala ng mga kaedaran ko. Sinundunan ni Lord sa ang bata-bata pa niya. Ilang 48. taon lang. Bata pa niya. Bakit ano naging dahilan? Pneumonia. Malaman natin yan kay Diyos ang kadagdag na detalye. Standby sa mga balitang yan. Oras ganap na alas 4:45. Balikan natin ang detalye ng mga balita. Pero bago yan, bati mo natin ng happy birthday ang dati nating kasama rito si Miss Aliyah Ecatlo de Fort. Aba, birthday girl! Miss Aliyah, birthday mo pala, hindi ka man nagpaparamdam. Pa-feel ka naman. Si Kuyang Ala Gloria at Kuyang Mel Felix, happy birthday. At kay Berworshipful Joselito Caballero, ang Assistant Director ng DPWH Region 11. Papayang bato ng Emperador Double Light Kuyang Ador. Binabati ni Kuyang Ador Andrada. At happy birthday din kay Kuyang Efren de la Serna. Aba, 75 years old na pala siya ngayon. Ayan, bingo! Batang-bata. Ayan, happy birthday Kuyang Efren Noe de la Serna, 75 years old. Pagbati mula kay Kuyang Orly D at Norman Belarde.
At happy birthday din sa pamangkin natin na Kuyang Orly, ha? Happy birthday kay Alexandria. Ganda naman ang pangalan, ano, ha? Alexandria May Francisco. Ayan. Happy birthday, Alexandria May. Pagbati mula kay Kuyang Jong Francisco ng Coffee Drop. At happy birthday din dito kay Father, kay Dina Rani Aquino ng San Beda. Happy birthday, Kuyang Apo Padi. At ganoon din kay Mista Nats Obligasyon. Nako, yung aking kababayan, si Lando Coloma, birthday niya ngayon. Binabati ni Manong Piping at ngayon ay tumataga na sila ng Emperador Double Lot. Meron pang kasamang pinapaitan. Kasarap naman, ano, ha? Kakaingit naman kayo, ha? At happy birthday din kay Kuyang Benito Tan at Efraim Oropel. At yung pamakasama natin sa MBC, happy birthday kay Rachel Marasigan, Christian de la Cruz at Jeffrey Senyo. At congrats din sa mga newly installed officers ng Lacan Masonic Lodge. Ongoing pa ang kanilang public installation sa Grand Lodge of the Philippines. Newly installed Worshipful Master Luke G. Kane, Senior Warden Geoffrey Vale, at Junior Warden Mike Cecilio. Ang guest of honor, Very Worshipful Jaime Pakanan, at ang inspirational speaker, Most Worshipful Tomas Rentoy III. Ito na ang mga report sa PNP. Nanindigang may basihan ang kaso laban sa masangkot sa 2022 Manila Drug Haul. Ito ba yung 6.7 billion na halaga ng Shabu Ednyal? Nasaan na yung mga generals na sangkot dito na nagtatago pa? Ednyal Parnosa, please come in. Ednyal. Sumalag ang pambansang pulisya, sumalag ang PNP sa pagkwestiyon ng isang retiradong general sa ikinaso rito, kaugnay ng pagkakasangkot sa 6.7 billion pesos sa buhol noong 2022. Binigyang din ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, na may deliberate attempt sina ex-Drug Enforcement Group Chief Narciso Domingo para pagtakpan ng katotohanan sa Manila Drug Bust. Ito umano ang lumitaw sa ebidensya kung saan nakitang pinakawalan at ginamit pa nga nila Domingo ang skalawag na si Master Sergeant Rodolfo Mayo. Reaksyon niya ng PNP sa Facebook post at Facebook video na nagtatagong general kung saan kanyang binanatan ng pagbaliktad umano ng kwento. Pabala ni Domingo, baka si Mayo pang mapalaya dahil sa kaso ng cover-up laban sa kanilang 29 na pulis na ipinaaresto ng korte. Pakinggan naman natin ang sagot ng PNP. The video itself will speak for itself. Reskeep sarili ko to, sabi nga natin na hindi ko pwedeng i-alter yung video footage na yun. Ngayon sa sinasabi nilang they're trying to depict na mayroong kinalaman ng sindikato dito. And then in the first place, hindi dapat nila inalaw na ganito yung nangyari. Samantala, 8 pa sa nabanggit na akusado ang pinaghahanap pa rin ngayon ng batas, kabilang na dyan ang 2 retired general. Ito sa Edniel Parrosa. Yung 2 retired general sa Edniel, at large pa sila? At large palakay, at yung isa doon sa 2 retired general, nakapag-post pa ng video nitong weekend. Sinagot niya nga yung kaso at sinasabi niyang binaliktad daw yung kwento at yun na, tsaka nag-react ang PNP Lakay na kumarap siya sa batas at dito niya sa korte banggitin itong kanyang mga sinasabi. Ayan, tama. Okay, maraming salamat, Edniel. Balik sa inyo, Lakay at Mistea. Samantala, temporary closure ng Zamboanga International Airport tinawag na fake news ng CAAP. I-detalye mo ang balita, RH27, Noche Kakas Noche. Ms. Thea at Lakay, pinabulaanan ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang kumakalat sa Facebook na isinara ang Zamboanga International Airport. Tinawag ng CAAP na fake news ang balita na may temporary closure ng Zamboanga Airport dahil sa repairs. Wala umanong katotohanan at katunayan, tuloy ang operasyon ng paliparan ayon sa CAAP.
Bagamat may mga infrastructure projects kabilang ang runway rehabilitation at terminal expansion, ngunit wala umanong plano ang CAAP na isusindi ang operasyon ng airport. Ihahayag umano ng CAAP sa kanilang official channels at hinimok ang pasahero at ang puso na mag-rely sa kanilang official platforms para sa accurate flight schedule at airport status. Arit ka 27 at Chikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas. Muchas gracias, buenas tardes. Samantala, inaresto at dinisarmahan ang isang pulis na sumasadlain ding vlogger matapos masangot sa kaso ng panggagahasa, rape. Ayon kay PNP spokesperson Geraldine Fajardo, dinisarmahan na rin ang police suspect na si Master Sergeant TJ Virtusio. At ito ay isinailalim na sa restrictive custody simula pa noong January 10. Maliban sa pagdinig sa administrative case, sasampahan pa ng criminal case si Virtusio at sinasabing meron pa itong kasabwat. Nananatili naman sa ospital ang biktimang tele ng sabungan sa Batangas dahil sa mga trauma sa pang-abuso ng pulis panggagahasa. Iniulat ni Fajardo na lobas na rin ang medical legal kung saan nagpositibo sa penetration ang maselang bahagi ng biktima. Hinihintay naman ng PNP ang resulta ng toxicology test para mabatid kung pinainom pa ng droga ang nasabing biktima bago ito ginahasa. Samantala, arestado ng Compostela, Davao de Oro, Philippine National Police ang incumbent mayor ng Pangantukan, Bukidnon na si Mayor Miguel Ariola Silva Jr., 59, dahil sa mga kasong 2 counts of sexual assault at statutory rape na naganap sa Malaybalay, Bukidnon. Ang incumbent mayor na tumatakbo ring gobernador ng probinsya ng Bukidnon ay tinuturing bilang most wanted person sa bahagi ng Compostela, Davao de Oro. Sa ulat ng Davao de Oro PNP, natunton ng PNP tracker team ang pinagtataguan ng alkalde at inaresto sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Honorable Maria Teresa Aban Camanong, presiding judge ng Regional Trial Court Branch 9 sa Malaybalay City, Bukidnon. May inirekomendang bail sa kasong sexual assault sa halagang 100,000 pesos, subalit no bail recommended naman sa kasong statutory rape. Nakatakdang i-turn over ngayong araw si Silva sa Bukidnon Provincial Detention and Rehabilitation Center. Samantala, humirit naman sa Korte Suprema ang ilang nominee ng party list na nanalo pero sila hindi pinapaupo, hindi pa tinatanggap sa Kongreso. At ang naggain dito ay kasama na ang dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. At naghain nga ng petition for mandamo sa Supreme Court si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, kasama ang kinatawan ng PWD party list laban kay House Speaker Romualdez. Ito may kaugnayan sa issue na naturang party list na hindi pa rin bagamat nanalo ay hindi pa pinaupo bilang kongresista. Hiniling ng P3 PWD party list sa Supreme Court na maglabas ng order upang obligahin si Speaker Romualdez na makapanumpana si Maria Camille Ilagan bilang pangunahing nominado na nasabing party list. Una nang iproklama ng COMELEC si Ilagan bilang kanilang nanalong kinatawan, pero ito ay hindi raw kinilala ng Kongreso. Bagamat una nang hindi pinayagan si Guanzon na pumalit o mag-substitute, sinabi nito na dapat sundin ng Kamara ang naunang desisyon ng Korte Suprema na bigyang pwesto ang kanilang partido. Umapila rin sila kay Romualdez na pupuin umano ang P3 PWD party list kahit pa sa maikling panahon, lalo't nalalapit na ang eleksyon.
Samantala, nagkasa ng prayer rally ang ilang mga residente at mga madre sa Multinational Village Homeowners Association sa Parañaque City. Sa report ni RH27 Noche Cacas, nagkampo sa harapan ng clubhouse ng village ang mga ito para ipanawagan na patalsikin sa pwesto si Arnel Gacutan na illegal nilang umuukupa sa opisina ng Multinational Village. Reklamo ng mga residente, hindi na umano makatao ang ginagawa ni Gacutan, kagaya na lamang ng illegal na pagputol ng linya ng tubig kung saan hindi nakaligtas ang bahay ng mga madre. Apela pa ng mga taga Multinational Village sa kanilang dating presidente, respetuhin ang desisyon ng korte na nagpataw sa kanya ng disqualification bilang Pangulo ng Village Association. Ayon pa sa report ni Cacas, bantay sarado rin ng mga pulis ang clubhouse para mapanatili ang kaayusan habang nakaporma ang mga may maskarang gwardya para pigilang makapasok ang kampo ng kasalukuyang Pangulo ng Homeowners Association na si Julio Templo Nuevo. Nanawagan na ang mga director ng Multinational Village sa lokal na pamahalaan ng Parañaque na makialam na sa kaguluhan sa kanilang lugar para makamit ang matagal nang hinahangad na peace and order. Pakinggan natin ang bahagi ng panayam kay MVHAI President Julio Templo Nuevo. Very clean po yung law, kaya may limit na bagong ayar at sinama ng bagong labas ng ISAC ng mga commissioner na yung order nila is final and executory pending stay order ng DCA or tapos meron pang po yan, Republic Act 11201. Sinasabi po nila may mandate sila sa DSUD na wala namang legal standing. At bago tayo dumako sa balitang showbiz, ayan, maraming salamat Mr. Michael Ismaygay, ating business correspondent. Ang palitan ng dolar ay nagsara sa 58 pesos and 66 centavos. Naku, Miss Teya, ha? Abay, humihina ang halaga ng piso, ha? Ayan, epekto na yata itong inimpose ni President Donald Trump na tariff sa mga produkto ng China, Canada, saan pa ba, ha? Ayan, Mexico, ayan, at iba pang mga bansa, ayan. Samantala sa balitang showbiz sa Miss Teya. Meteor Garden Sunshine na si Barbie Hsu pumanaw na sa edad na 48. Idatay mo ang balita, Josa Cruzat. Josa. Lakay at Miss Teya, malungkot na balita. Pumanaw na sa edad na 48 ang Taiwanese actress na si Barbie Hsu, na kilala bilang Sansai sa sikat na seryeng Meteor Garden. Ito ang kinumpirma ng nakababatang kapatid ng aktres na si Dee Hsu sa local media outlet na Taiwan Focus. Ayon kay Dee, flu-triggered pneumonia ang ikinamatay ng aktres. Nakuhaan ni Barbie ang sakit noong nag-travel ang kanilang buong pamilya sa Japan para sa holidays at selebrasyon ng Chinese New Year. Sa mensahe pa ni Dee, thankful daw siya dahil naging kapatid niya si Barbie at nagkaroon sila ng pagkakataon para maalagaan ang isa't isa. Hindi niya makakalimutan ang aktres habang buhay. Hindi naman malinaw kung kailan at saan eksaktong binawian ng buhay si Barbie. Kilala si Barbie sa Pilipinas bilang si Sansai, kung saan nakatambal niya si Zerian bilang si Dao Ming Su sa Meteor Garden. Para sa Break Time Showbiz, ito si Josa Cruzat. Nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nalungkot ka rin ba? Oo, lakay. Very iconic yan. Oo nga. Si Sunshine. Meteor Garden. Oo, lakay. At tayo na hikramay. Oo. At siyempre sa mga fans na nalungkot. Oo, yun pala si Barbie Hsu, ha? Nagkakaalaman tuloy yung mga edad sa friends ko sa Facebook, lakay. Puro Sunshine ang aming mga posts. Ganun ba? At yan ang kabahan natin palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Ang tabayanan, mga balansyadong balita mula kay Chairman of the Board Henry Uri. At ang favorite ng Chinese Embassy. Ayan. The Mall. Kamag-anak ba ito ni Sunshine Lakay? Miss Kay Karen Oyong. Bye-bye. Oras sa ganap ng 5:04 minutos.